Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, and medyo nakapansin ko na medyo may mga bakante yung upuan natin. Though, kahit na ganito tayo kaonte, patuloy pa rin tayong magbigay ng papuri. Kamusta po ang bawat isa ngayong umaga? Okay, mabuti. Ayan, hati-hati yung mga sagot nyo. Ako naman po ay mabuti. Although, kinakabahan. Hindi ko alam, every time natatayo ako dito, kinakabahan ako kahit na matagal na akong nag-worship din. And, but I'm still thankful po kay God kasi muli niya tayong ginising para muling magbigay ng papuri sa Kanya at patuloy na magsamba at magkaisa bilang isang pamilya na nagbibigay ng pagsalamat sa Kanya. And, ganun din bilang anak niya ay nandito tayo muli para sabay-sabay na magpuri. Bago po natin simulan ang ating palambahan, samahan po ako sa isang maikling panalangin. Lord God, maraming salamat po sa umaga na binigay mo. Nagpapasalamat kami dahil muli mo kaming ginising para sama-samang magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. And Ama, maraming salamat sa buong week na sinamahan niyo kami sa aming mga gawain dahil ang pagpasok sa school, sa pagtatrabaho, Lord. And Lord, salamat dahil sa bawat gawain na ginagawa namin sa pang-araw-araw ay nandyan ka para gabayan kami at samahan kami. And God, ngayong umaga, hayaan mo ng mga awit namin na magbigay ng papuri sa iyo, magbigay ng tuwa at galak sa iyo, Panginoon. At talagang gamitin mo ang buhay namin para patuloy kang magsilbihan, Lord, at patuloy kang bigyan ng papuri. In Jesus' name we pray. May tanong lang po ako. Dumating na po ba kayo sa point ng life na tinatamad na kayong magsimba or makinig ng salita ni God or di naman kaya parang ayaw nyo nang magbasa ng salita niya? Kasi po ako gusto, to be honest po, dumating na ako sa point ng life na yun na parang ayoko nang magsimba, ayoko nang mag-aral ng salita niya kasi nasa isip ko lagi, parang paulit-ulit na, nakakapagod na. Na parang alam ko na kung ano yung mga laging sinishare, alam ko na lagi kung ano yung dapat gawin. Pero sa kabila ng mga ito, God is always with us. And patuloy niya tayong hinihikayat pa rin, hinahatak kahit na lumalayo na yung loob natin. And may mga ginagamit siyang mga tao para talaga bigyan tayo ng paalala na, anak, huwag kang tamarin dahil paulit-ulit na yung narinig mo, kaya yun nga, dahil ayaw mo nang magsimba. Gumagamit siya ng tao para sabihan tayo, paalalan tayo na dapat patuloy pa rin tayong lumapit sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala tayong magagawa. And wala tayong, ano tawag ito? Kakapitan or hindi tayo mabubuhay ng matuloy gaya ng nais niya. Sabi nga po sa Isaiah 33:6, "Who will be the firm foundation for their entire lives? He will give them all of the wisdom, knowledge, and saving power they will ever need. Respect for the Lord is the key to that treasure." Kaya tumayo po tayo lahat at sabay-sabay po tayo sa
lang po akong nabaptize, ay, hindi pa pala baptize, baguhan pa lang po is, lagi kong tinatanong yung sarili ko, totoo bang may Diyos? Totoo bang nandyan si God? Although lumaki ako sa religious na family, na sumasampar, kumikilala na sa Kanya, may ganun pa rin akong pag-iisip, syempre, bata. And yung simulang napasok ako sa DG ni Ate Joanna, nakasama ko rin si Rachel, laging tinatanong ni Ate Joanna, kamusta na yung relationship namin kay God? Or kamusta na kami kay God? Ang lagi kong sinasabi, medyo nanlalamig po ako or nagdududa po ako kay God. Laging gano'n, syempre, hindi ko alam. Though, tinama naman ako nila Ate Joanna and binahagi nila ni Ate Joanna, ni Rachel, yung patotoo nila na dapat di ako nagda-doubt kay God. And tignan ko yung mabuting ginawa niya sa life ko. And thankful ako kasi naging patotoo silang both na God is good and na nag-i-exist talaga siya. Kala ko po tapos na ako sa phase na yun. Then, medyo recent lang, kami ng ate ko nag-uusap kami, then parang na-open up namin na bakit kung sino pa yung unbelievers, sila pa yung parang binibigyan ng, ng biyaya. Or parang mas sila pa yung, parang nakakaangat sa buhay, parang gano'n. And kung sino pa yung hindi Kristiyano, sila pa yung parang pinapahirapan or or yung, basta parang ikaw pa yung nahihirapan yun, tapos parang di mo alam kung anong gagawin mo. Parang yun yung nasa isip mo na. Then parang sa time na yun na nag-usap kami ni ate, nag-build up uli yung doubt na totoo ba ka talagang may Diyos? And thankful ako kay God kasi hindi niya inalaw na mabuo ng sobra yung doubt na yun yung doubt na hindi siya totoo. Pinakita niya sa akin na God is faithful pa din sa kabila nung, paghihirap na kinakaharap natin, yung mga problem na pwedeng sa work, sa relationship natin sa ibang tao, sa school. Hindi niya hinayaan na mabuild yun. And thankful ako dun. And if we ever doubt po, wag po natin isipin yung mga pangit na nangyari sa atin. Mag-focus po tayo dun sa ano ba yung ginawa ni God sa buong buhay natin. Paano siya naging tapat sa atin, paano siya naging totoo sa atin. And kung may kakilala po kayo na parang Christian na or unbelievers na nagda-doubt pa rin kay God, wag po tayong mahiya na ibahagi yung salita niya. Or wag tayong mahiya na maging patotoo para sa kanila. And thankful ako kasi God used some people to reach out to me para itama yung feelings na nadarama ko na sa pagdududa sa Kanya. Kaya patuloy po tayo. Forever, I'll never be
Tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon at sabay-sabay po tayong manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyaya mo upang kami ay makapanalangin sa iyong harapan ng may tiwala na iyong tutugunin ang aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, na wala sa lakas, sa haba, o gaano kagaling ang aming mga salita sa aming mga panalangin. Ito ay tungkol sa iyo, O Diyos, na nakikinig sa aming mga panalangin. Naniniwala kami, Panginoon, that the power of prayer is not on us who lift it, but on the God who hears it. Malaki ka, O Diyos. Napakabuti, tapat at makapangyarihang Diyos. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng katugunan mo sa nakaraan naming mga panalangin bilang kongregasyon at isang iglesia. At alam namin na sa iyong tamang panahon ay magkakaroon din ng kasagutan ng iba pa naming itinutulog. Nagpapasalamat kami kung paano mo itinawid ang bawat isa sa amin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, ang pag-iingat mo sa lahat ng aming ginagawa at pinupuntahan, at pagpapagaling sa aming mga karamdaman. At sa aming pamunuan dito sa Lord of Life at mga ministry coordinators, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy mong gabay sa kanilang mga responsibilidad at pagpapalakas ng kanilang spirito sa paglilingkod. Salamat rin sa mga natapos na gawain ng bawat ministry. Pinupuri ka namin sa iyong pagkilos sa nakaraang day of prayer, paghahanda para sa pagbubukas ng Kids Sunday School. Panginoon, nais namin itulog at ipagkatiwala muli sa iyo ang ilan pang mga church concerns na kinakailangan ng iyong gabay, karunungan at direksyon. Una, ang paghahanda para sa Lord of Life December 17 Christmas Party, ang pagkakaroon ng bagong ministry coordinator para sa DC team, maitaos ang Jericho Walk sa susunod na taon. Paghahanda ng Lord of Life Council para sa gaganaping annual congregational meeting sa January 2024. Paghahanda ng mga preachers para sa susunod na taon. Dalangin namin, Panginoon, na maisagawa ang lahat ng mga gawain ito ayon sa iyong kalooban. Tinataas ko rin, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming iglesia. Batid mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Naway maging tapat kami sa paglakad kasama ka, Panginoon, at ilayo mo kami sa bitag ng kaaway. Magpatuloy nawa kami sa pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Dalangin namin ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingang pisikal. Hipuin mo, Panginoon, ang bawat bahagi ng kanilang katawan at sila'y pagalingin. Naniniwala kami na sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami gagalingin. Inaalala rin namin, Panginoon, ang naiwang pamilya ni Pastor June Castro. Nawa ang kaaliwan at kapayapaan mo ay sumakanila. Dalangin din namin ang provision mo para sa lahat ng kanilang pangangailangan sa panahong ito. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming mga manggagawa sa loob at labas ng aming bansa. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa kanila, provision para sa mga personal na pangangailangan, gayon din para sa kanilang mga gawain o proyekto sa lugar na kanilang ginagalawan. Nawa maganap ang layunin mo sa bawat lugar at gawain na pinili mo para sa kanila. Ingatan mo ang aming bansa, Panginoon, sa anumang sigalot o kapahamakan na maaaring idulot ng patuloy na pagwawalang halaga ng China sa karapatang pandagat ng Pilipinas. Ingatan mo, Panginoon, ang mga magtatanggol din dito. Dalangin namin ang gabay at karunungan mo para sa aming gobyerno sa mga desisyon at pagpaplano para sa isyong ito. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami namamagitan din sa panalangin para sa kapayapaan at pagtigil sa digmaan at sa lahat ng uri ng kaguluhan at kawalang katarungan sa Israel at Palestine, maging sa Ukraine. Aliwin mo, Panginoon, ang lahat ng mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa giyera doon. Tulungan mo makalikas sa mga tao sa ligtas na mga lugar. Ligtas mo din, Panginoon, ang mga naging hostage at nakararanas ng mga atake mula sa Hamas at sa pang masasamang grupo. Ingatan at aliwin mo, Panginoon, ang lahat ng dumaranas ng kahirapan,
kalungkutan at kawalan ng pag-asa dahil sa mga kaguluhan ito. Dalangin namin na ang international community ay kikilos patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa makapangyarihan mong kamay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin and the God who can move mountains dahil walang imposible sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Salamat sa gabay ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng panalangin ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ito ang aming mga samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, God. Sa kabila ng mga pagkakamali namin ay nandyan ka. Sa kabila ng pagdududa namin or kaya kapag natitisod kami ay nandyan ka pa rin, Lord God. At talagang sinasamahan pa rin kami. And Lord, we leave everything up to you. And we let you in and we let you control our life. In Jesus' name, pray. At tumayo po tayo at Your grace
patuloy tayong lumapit kay God at patuloy tayong maniwala na sa Kanya lamang tayo lalapit or talagang siya lamang yung pangbubutan natin ng lakas. And we should continue walking with God and continue growing with God. Patuloy po tayo. Jesus should be the center of our life. And in everything we do, dapat siya yung laging nasa sentro ng buhay natin. Kaya patuloy po tayo. Always been you, Jesus.
ihanda po ang aming puso at isip sa pakikinig ng iyong salita. At gamitin niyo po si Kuya Rigo para po ibahagi ang iyong salita. And Lord God, tinataas namin ang po araw na ito sa pangalan ni Jesus. Makakapulog po tayo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sobrang kinakabahan ako ngayon. Pero purihin ang Diyos sa pagkakataon muli na pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang salita. Pangatlong preaching ko na po ito. Pero yung kaba na nararamdaman ko is parang first time pa rin talaga. Pero excited po ako na maibahagi ito sa inyo dahil personally, nung inaaral ko po yung mga talata natin ngayong umaga na ito ay napakaraming sinabi sa akin ng Diyos. And sana po sa inyo din ay marami kayong matutunan. Kaya kung maaari po ay hinihingi ko po yung 100% attention nyo and focus sa pakikinig. Para po wala tayong ma-miss kasi sayang po. And ayun, may sasabihin sa atin si God for sure. Okay lang po ba yon? Thank you. Ayan, sige. Kilala niyo po ba si Jimmy Santos? Medyo malabo lang. Si Jimmy Saints. Ayan. Meron po siyang movie dati na ang title ay Bonjing, The Little Big Boy. Ayan. Comedy movie po siya. Kwento ng isang malaki at matured na physically. Pero baby pa rin mag-isip, magsalita at kumilos. Related po sa topic natin ngayong umaga na marks of spiritual maturity na matatagpuan sa Hebrews 5 verse 11 to 14. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit mabagal ang spiritual na paglago ng isang mananampalataya. Hindi porket matagal ng mananampalataya ay may tuturing na rin na matured sa faith. Sige po, bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Heavenly Father, Lord God, thank you po sa umaga na ito. Tunay nga po napakadakila, napakamakapangyarihan ninyo. Lord, thank you sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang makinig ng iyong salita, mag-worship kanina, Lord God. And nawa po ay i-ready niyo ang aming heart sa pakikinig ng iyong salita, Lord God. And nawa po ay maramdaman ka namin sa kalagitnaan ng simbahan na ito and yung presensya mo, Lord God. Puspos kami ng iyong banal na spirito. And alisin niyo po lahat ng mga distraction, mga bagay na pwedeng magpaligaw ng mga isip namin. Tulungan niyo po kami na makinig sa inyo ngayong linggo na ito, ngayong umaga na ito, Lord God. Gamitin niyo po ako at itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Nawa po lahat ng may share ko dito ay galing sa inyo, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang mga talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa the letter to the Hebrews. Meron po itong 13 chapters at ito po ang outline. So yan po.
Makikita niyo po dyan sa introduction, nagsalita ang Diyos, mas mataas si Christ sa mga angels, mas mataas si Christ kay Moses at Joshua. Pinakamataas si Christ sa bilang priest. So dyan po nakapaloob yung verse natin ngayong umaga na ito. Pinakamataas ang kasunduan na ginawa ni Christ, pinakamataas ang sacrifice ni Christ, pinakaimportante ang faith, paano mapapasaya ang Diyos, closing prayer, and mga huling bilin. So kung mapapansin niyo po dyan, puro siya about kay Christ, about sa mga teachings about kay Christ. So sige po, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. And sabay-sabay po natin basahin sa Tagalog Pinoy version ang Hebrews 5 verse 11 to 14. 1, 2, 3. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na to, pero mahirap yun i-explain sa inyo kasi ang slow nyong umintindi. Dapat sana by this time, mga teachers na kayo. Pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lessons tungkol sa salita ng Diyos. Solid food na sana ang kinakain ninyo. Kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan. Yung mga taong gatas pa rin ang kailangan para mabuhay. Mga bata pa sila at hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali. Pero ang solid food, para yon sa mga malaki na. Sa mga taong na-train na para malaman ang mabuti at masama. Sige po, makaupo na po tayo. Salamat po. And quick overview lang po sa letter na ito. Anonymous po. O walang pagkakakilanlan ang sumulat ng letter na ito. Pero mababasa natin sa chapter 2 ng letter na ito na mismong mga disciples ni Jesus ang nagpahayag ng kaligtasan sa mga sumulat at sa mga sinulatan niya. Although wala ding sinabi kung para kanino yung letter, pero matagal nang kilala ng sumulat ang audience ng letter na ito. At ina-assume niya na may knowledge na sila about sa Old Testament scripture. And lalong-lalo na sa first 5 books ng Bible. Yung kwento nila Noah, Abraham, and Moses, etc. Kaya pwede din natin i-assume na ang letter na ito ay para sa mga Jewish Christians na siyang pinanggalingan ng pangalan ng letter na ito. Sa mga naunang chapter ng letter to the Hebrews ay mababasa natin doon ang mga basic teachings about kay God. Kung sino si Jesus, kung paanong siya ang promised Messiah. Pinapaliwanag din ng sumulat how Jesus demonstrated and met the requirements of both king and high priest. Hanggang sa dumating sa chapter 5, dito po ay advanced teaching na. Kung kanina, ano matawag dito? Basic teachings. Ngayon naman, sa chapter 5, advanced teaching na. Yung about sa pagiging pinakapinunong pari ni Christ ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tapos biglang pinutol ng sumulat ang pag-i-explain at pinakita ang pagkadismaya sa mga sinulatan niya na mga Christian nung time na yon. Hindi pa sila mga matured sa faith nila. Kaya mahihirapan silang intindihin ang mga bagay na iyon. At ito po ang mga verse na pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga. Mababasa din natin sa chapter 10 ang mga hinaharap na problema ng mga Christians nung time na iyon. Napakarami ng tukso dahil napapaligiran sila ng iba't ibang mga religion o paniniwala. Humaharap din sila sa persecution at imprisonment dahil sa kaugnayan nila kay Jesus. At dahil doon, may iba sa kanila na tumalikod na sa faith nila. Ngayon po, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga marka ng spiritual immaturity na nagiging dahilan kaya mabagal ang paglagong spiritual ng isang Kristiyano. So ito po ang theme natin, mga marka ng spiritual immaturity na dahilan kaya mabagal ang paglagong spiritual. Meron po tayong 3 puntong tatalakayin. Una po, yung mahina ang pangunawa na makikita natin sa verse 11. Pangalawa is nananatiling sanggol sa pananampalataya. Nakikita natin sa verse 12. At pangatlo po, hindi pa rin alam kung ano ang mabuti at masama na makikita natin sa verse 13 and
14. Sige po, simula na po tayo. Sa unang punto, mahina ang pangunawa. Sabi po sa verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na to, pero mahirap yun i-explain sa inyo kasi ang slow nyong umintindi. Bakit kaya ito nasabi ng sumulat? Saan siya nanggagaling? Himay-himayin po natin ang sinasabi sa verse na ito. Sa sinabi pong marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na to, ano kaya ang bagay na tinutukoy niya dito? Sige po, tingnan po natin ang sinasabi sa verse 10. Sabi po, ginawa siya ng Diyos na pinaka-pinunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito po ang tinutukoy ng sumulat sa verse 11. Kasi kung babasahin po natin ang mga naunang mga chapters and verses ng Hebrews, tungkol po ang lahat ng iyon sa mga basic teachings. Tulad ng mga binanggit ko kanina, kung sino nga si Jesus, kung paano siya ang promised Messiah, etc. At pagdating sa verse 10 naman po, dito na nagsimula ang advanced teaching. And ito yung tungkol sa pagiging pinakapinunong pari ni Jesus ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito yung tinutukoy ng sumulat sa sinasabi niyang marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. So clear po yun ha. Ngayon naman po sa sinasabing pero mahirap yun i-explain sa inyo kasi ang slow niyong umintindi, since yung tungkol kay Melchizedek ay advanced teachings, alam ng sumulat na hindi ito magigets ng mga sinulatan niya. Pero bakit kaya? At paano niya ito nasabi? Kung titignan po natin sa iba't ibang salin ng Biblia, ang verse 13, specifically po, yung part na ang slow niyong umintindi, ito po ang sinasabi. Sa NASB version po, you have become poor listeners. Sa ESV naman po, you have become dull of hearing. And sa NLT naman po, you are spiritual dull and don't seem to listen. And ang meaning po ng salitang dull ay lacking interest or excitement, hard to move or no push. Nung nakarang preaching po ni Kuya Chris, kung natatandaan niyo po, Chris Gregorio, ay pinaliwanag niya ito. And ang paliwanag niya sa salitang dull of hearing ay paulit-ulit na napapakinggan ang salita ng Diyos pero hindi ito sinusunod. At dahil doon, hindi nararanasan ng mananampalataya ang kapangyarihan nito para baguhin sila. Wala nang bisa ang salita ng Diyos sa kanila. Mga manhid na sila. Meaning po ay hindi nakikitaan ng desire sa paglagong spiritual ng sumulat ang mga sinulatan niya. At dahil doon, hindi sila makapag-move on from basic teaching to advanced teachings. Kaya malinaw po na ang pagpunang ginawa ng sumulat para sa mga Christian noong time na ito ay hindi para sabihin sila ay hindi matatalino o hindi nakakaintindi. Sa halip, tinutukoy dito ng sumulat ay yung pagiging careless nila sa faith nila. Hindi desire ng puso nila na sumunod at lumalim pa ang pagkakakilala nila sa Diyos. Na-stuck yung faith nila at ang masama pa ay may iba sa kanila na tinatalikuran ito. Tignan po natin yung mga nauna at sumunod na chapter and verses sa Hebreo. Nagbigay po ng warning ang sumulat para sa mga Christians nung time na ito. Sabi po sa Hebrews 2, chapter 2, verse 1 and 2, sabi dyan, lalo pa tayong kumapit sa mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw, na patunayang totoo ang mensahe na binigay ng mga angels sa mga ancestors natin. At lahat ng ayaw maniwala o sumunod dito ay tumanggap ng parusang deserve nila. Sabi naman po sa chapter 6, verse 4 hanggang verse 6, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo.
Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ang pagiging dal po ay isa sa mga marka ng spiritual immaturity na dahilan kaya mabagal ang spiritual na paglago ng isang Kristiyano. Naranasan nyo na po ba? Halimbawa, meron kayong kaibigan na broken-hearted o may problema, something, tapos papayuhan nyo sila. Siyempre, dahil concerned kayo sa kanila, sasabihin nyo, ganito yung gawin nila, iwasan nila yung mga ganito para hindi sila mapunta sa problema lalo. Pero mababalitaan natin na kinabukasan or sunod na araw, bigo pa rin sila or malungkot pa rin sila. And may isip natin, lahat ng mga pinayo natin sa kanila is hindi pala sila nakinig o hindi nila sinunod, hindi nila inintindi. Ano pong pakiramdam? Nakakainis po, no? And nakakadismaya. And ganito din po yung naranasan mismo, na-experience mismo ng sumulat ng Hebreo para sa mga Christian noong time na iyon. Ngayon po, kamusta tayo sa relation natin kay God? Meron tayong ganitong church service na tinuturo yung katotohanan about kay God. Mga Bible studies, discipleship groups, etc. Para patuloy tayong lumago sa pananampalataya. Nakikinig at iniintindi po ba talaga natin yung mga napapakinggan natin? Isinasabuhay po ba natin ito upang lumago tayo sa pananampalataya? O hindi dahil taglay natin ang ganitong spiritual immaturity? May ibang mga bagay na mas pinapahalagaan natin ng mga oras natin. Magaling at focus tayo sa ibang mga bagay na gusto at trip natin. We push ourselves sa school para makakuha ng mataas na grades. We work hard para ma-promote at tumaas yung mga sahod natin. Sa business, talaga nagre-research pa tayo para kumbaga saan maganda mag-invest, ano yung mabenta ngayon, para marami tayong kita. And sa mga gamers dyan, mga kabataan, and mga mahilig sa sports, diba, ginagalingan natin, araw-araw tayo naglalaro, nagpa-practice, dahil gusto natin MVP tayo. Pero sa mga gawain kaya, para kay God, kamusta tayo? Lumalago at patuloy po ba lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos? Hindi ko po sinasabi na masama ang mag-aral ng mabuti o maging magaling sa work at business. Pero hindi naman po tama na pabayaan natin yung faith natin. Sabi po sa Lucas 8, verse 14 to 15, about po ito sa gospel na ibinahagi sa atin nung time na unang na-encounter natin si God at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay. Sabi po sa verse 14, ang mga nasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kalayawan po, meaning is sobrang pagsasaya. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Verse 15, ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Nabanggit ko po kanina yung mga problemang kinaharap ng mga Christians noon. Napakaraming tukso dahil napapaligiran sila ng iba't ibang mga religion and paniniwala. Kaya kapag naaagawa sila ng kasalanan, inuulit-ulit pa rin nila ang pagsasacrifice ng mga hayop para malinis ang kanilang mga kasalanan. Naturo sa Old Testament, knowing na nagsacrifice na si Jesus para sa kanilang mga kasalanan. Wala na silang dapat gawin actually.
Basahin po natin sa chapter 9, verse 25. Ang pinakapinunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Gaya sa panahon natin ngayon, binabalikan pa rin natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. Dapat tinalikuran na natin sila nung sumampalataya na tayo kay God. Pero binabalik-balikan pa rin natin. Ngayon, tanong po para sa atin. Ano-ano ang mga bagay o kasalanan na binabalik-balikan pa rin natin hanggang ngayon? Ano-ano ang mga bagay na dahilan kaya mabagal ang ating paglagong spiritual? Ako po, personally, struggle po ako sa panunood ng pornography. And every time po na nakagawa ko ito, or kahit anong kasalanan, ay nawawalan ako ng gana mag-devotion, makinig sa sermon tuwing linggo. And, ayun, in short, nawawalan ako ng gana mag-aral o makinig sa salita ng Diyos. Maraming distraction at isa ang kasalanan, kaya nawawalan tayo ng gana o interest sa Word ni God. At ito po ang umahadlang sa atin paglagong spiritual. Tandaan po natin ang sinasabi sa 2 Timothy 2, verse 20 to 22. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Makinig po tayo. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatami. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at matyaga. Kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Hindi po tayo magagamit ng Diyos kung patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan o mga maling bagay na nakagawian natin. Ngayon po, kung ang marka ng spiritual immaturity na ito ay taglay natin, huwag po tayo magtaka kung bakit hindi tayo lumalago sa pananampalataya, kung bakit matagal yung paglago natin. Mahalaga ang paalala ito para sa ating lahat. Sa ating lahat, hanggang kailan po tayo mananatiling ganito? Na sinasabi sa pangalawang punto natin, nananatiling sanggol sa pananampalataya. Sabi po sa verse 12, dapat sana by this time mga teachers na kayo, pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lessons tungkol sa salita ng Diyos. Solid food na sana ang kinakain ninyo. Kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan nyo. Himay-himayin po natin ulit ang sinasabi sa verse na ito. Sa sinasabi pong, dapat sana by this time, mga teachers na kayo, bakit kaya ito nasabi ng sumulat? Basahin po natin sa ibang salin ng Biblia ang verse na ito. Sabi po sa NLT version, you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Nabanggit ko po kanina na matagal nang kilala ng sumulat ang audience ng letter na ito. Marahil matagal na rin silang tinuturuan. Kaya expected niya na dapat sana marunong na rin silang ibahagi ito, yung salita ni God sa ibang mga tao. Pero, tuloy po natin, sabi sa verse 12, pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lessons tungkol sa salita ng Diyos. Ito po yung binabanggit ko kanina. Nung simula, bago tayo mapunta sa tatlong punto natin, yung mababasa natin sa chapter 1 ng Hebreo hanggang chapter 5, ito po yung tinutukoy ito po yung tungkol kay Jesus, kung sino siya at kung paano siya ang promised Messiah. Ito po yung tinutukoy na basic lessons. So tuloy po natin
solid food na sana ang kinakain nyo, kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan nyo. Meaning lang po ay hindi sila lumalago sa faith na meron sila. Yup, gets na nila yung mga basic teachings. Pero pag advanced teachings na, hindi na nila ito mauunawaan. Pansinin po natin ang mga ginamit na metaphors, yung solid food. Excuse me. At yung gatas. Sino po dito ang may baby? May baby. Hindi po yung baby na malaki na. Hindi po yung baby na malaki. Pero yan, baby na maliit pa. Ayan, sige. Isipin na po natin, may mga maliit pa yung mga anak natin. Ano pong pinapakain niyo sa kanila? Gatas, mga madali pong, di ba, tunawin ang kanilang tiyan, madaling malunok, ganyan. Tama po yun. And, ganun lang po yung kaya nilang kainin dahil mga sanggol pa sila. Try nyo po kaya, nabigyan sila ng solid food like karne. Tingin nyo po ba, makakain nila yon? Hindi po, no? Hindi po. At yun po, yung tingin ng sumulat sa mga sinulatan niyang Kristiyano time na yon. Nananatili silang sanggol sa pananampalataya. Kinumpare niya yung gatas as basic teaching at solid food naman po as advanced teachings. Basahin po natin ang sinasabi sa chapter 6, verse 1 and 2. Verse 1 to 3. Kasunod lang po ng mga verses na pinag-aaralan natin. Sabi po, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. At kung dadako po tayo sa chapter 7, doon po ay muling nagpatuloy ang sumulat sa pagpapaliwanag about kay Melchizedek. Para po malas lalo nating maintindihan, naghanda po ako ng mga list ng mga milk or basic teachings comparing solid food or advanced teachings. So example po sa spiritual milk or basic teachings. So yan po, repentance from the dead works. Yan po yung pag-amin natin ng ating mga kasalanan. At nag-decide tayo na tatalikuran na natin ang pamumuhay na iyon. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos sa atin. Baptism. Ayan po, lahat po tayo dumaan dito. Kung bago pa tayong mananampalataya, ginawa po natin ito sa pagsunod sa utos ni Kristo. The resurrection of the dead. Tulad po ni Jesus, tayo po ay mabubuhay muli. Mga basic teaching po ito. Eternal judgment. Sa heaven ka mapupunta kung tunay yung relationship mo kay God. And kabaliktaran naman kung hindi, sa hell. Understanding the gospel. Alam mo na ikaw ay ligtas at may buhay na walang hanggan na dahil kay Kristo. Follow-up booklet, ito po yung ginagamit namin sa DG namin kapag bagong mananampalataya pa lang yung disciples namin. So yan, beginning your new life with Christ. And sa solid food naman po, ito po yung mga example. Discerning right from wrong when confronted with today's issue about LGBTQ, about abortion. So mayroon na tayong stand sa mga bagay na ito na naka-base sa Bible. And sa prayer and spiritual warfare against evil forces, makikita natin sa Ephesians 6. Hindi na lang yung sarili natin yung pinagpipray natin o yung mga mahal natin sa buhay. How to preserve and finish depending on God's grace. Na makikita natin sa Hebreo 11 ng Bible. Kung paano dumipende yung mga prophets, yung mga naunang prophets dati kay God. Kaya nagawa nila yung kalooban niya. So mga advanced teaching po ito. Defending the gospel. Kaya mo na i-explain sa ibang tao kung sino si Jesus. Kung ano yung mga ginawa niya. Discovery Bible Study. Ito po, tool din po na ginagamit sa
discipleship. Dito po, tinuturuan namin yung mga disciple namin na sila naman yung mag-aral ng word and sila naman yung mag-discuss nito sa group namin. So lahat po ito mga advanced teaching. At sana po nakatulong po ito upang maunawaan natin ang tinutukoy na spiritual milk or basic teaching comparing sa solid food or advanced teachings. Ang nais po iparealize ng sumulat sa mga sinulatan niya noon ay sapat na yung oras na ginugol nila sa pag-aaral ng basic teachings. Kaya dapat na ituturo na rin nila ito sa iba. Pero dahil sa pagiging dull nila, walang interes o excitement na lumago sa pananampalataya, hanggang ngayon ay tinuturuan pa rin sila na parang mga bata at bagong mananampalataya. Naalala niyo po kanina, example natin, si Jimmy Santos, yung Bonjing. Ngayon tingnan po natin yung image na ito. Di ba po ang laki na, pero nakasakay pa rin sa stroller? May buhok na nga po sa paa pero dumidede pa rin sa gatas. Dumidede pa rin ang gatas sa bote. Tingin niyo po, maganda tignan. Hindi po bagay, no? Hindi po bagay. Pero ganito po tayo kung nananatili tayong sanggol sa pananampalataya. Isipin nga po natin, gaano katagal na po ba tayong mananampalataya? Nagpas 5 years, nagpas 10 years na. Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin natin kayang ibahagi sa iba yung katotohanan ng natutunan natin? Balikan po natin yung table na pinakita ko kanina. Pansinin niyo po, yung naka-highlights, yung understanding the gospel and defending the gospel. Paano po kung dumating yung point na meron kayong kaibigan or kahit stranger lang na Muslim or INC, iba yung paniniwala, hindi naniniwala na God si Jesus, paano nyo po ito i-defend? Paano mo sila matutulungan? Natanggapin din si Jesus upang sila rin ay maligtas. Change topic na lang, no? O kaya itatanggi na lang natin, ay, hindi naman ako Christian. Sisimba lang ako doon, minsan. Dapat po, bilang mature believers, ay marunong tayo i-defend ito sa kahit kanino. Dapat marunong din tayo mag-devotion o mag-aral ng salita ng Diyos mag-isa. Huwag po tayong masanay na hanggang tagapakinig na lang. Familiar po ba kayo sa Parable of Talents? Sa mga hindi po familiar, ito po yung kwento ni Jesus tungkol sa isang manlalakbay na may 3 tauhan at pinagkatiwalaan niya ng kanyang ari-arian. So, ayan po. Yung una at pangalawa, binigyan niya ng 5 at 2 talent. And ginamit nila ito at lumago. Kaya natuwa sa kanila yung may-ari. And yung huli naman po, ito po yung nanginginig, yan, isa lang po yung binigay sa kanya. Pero dahil sa takot na baka hindi ito lumago, binaon niya po ito sa lupa. Kaya pagbalik ng may-ari, ayun, nagalit po sa kanya. Ngayon tanong po para sa atin, paano natin gagamitin ang mga teachings na natutunan na natin? Papalaguin po ba natin? O itatago na lang natin sa ating mga sarili? Hanggang kailan po tayo mananatiling sanggol sa pananampalataya? Ito po, noong mga nakaraan, naging topic namin sa discipleship group ng mga disciples ko. Pinapakita po dito yung pagkakaiba ng carnal man sa spiritual man. So, yan po. Mapapansin nyo po. Meron po, yung bilog po, yun yung life ng isang Christian. Yung chair po, yan po yung trono ng buhay nila. Nandyan din po yung cross, representing Jesus. And yung S po, yung self. And yung mga dots po na nakakalat dyan is yung mga interest nila sa buhay, yung mga hobbies, mga ginagawa nila sa buhay. So, kung papansinin po natin dito sa spiritual man or the Christ-directed life, so, yung nakaupo po sa trono ng buhay niya, si Jesus. So, priority niya si Jesus. Sumusunod siya sa utos ni Jesus. And, mapapansin niyo po, yung self niya, surrender kay Jesus. So, number 2 priority niya yung self niya. Laging priority niya si God. And pansinin niyo po yung mga dots na nakapalibot sa buhay niya,
organized, maayos. Masaya siya sa buhay niya. Unti-unti niya tinatalikuran yung mga kasalanan niya sa buhay, kaya maayos yung buhay niya. Lumalago siya sa pananampalataya. And kabaliktaran po sa kabila, yung carnal man, the self-directed life. So papansinin niyo po, nakaupo sa trono, self, sarili. Isipin niyo po yan, mananampalataya yan, pero si Jesus, nasa baba ng trono. Ano lang, pag kailangan lang, sige God, palapit ako sa'yo. Pero pag hindi, bahala na. Kaya tignan niyo po yung mga dots, or yung mga interest niya sa buhay. Magulo, ang dami niyang problema, lagi siyang broken, and hindi siya lumalago sa pananampalataya. At kung mananatili po tayo sa pananampalataya, mananatili po tayong carnal man o sanggol sa pananampalataya, ito lang, iyak ako. Ayun, ito lang po yung kayang i-digest ng kaluluwa natin. Hindi ko pwedeng dedein kasi ginagamit ng anak ko, pamangkin ko. Pero totoo po yun. Nakakalungkot isipin. Ito lang yung kayang i-digest ng mga kaluluwa natin, and ganito yung mga itsura natin kay God. Hindi po porket involved tayo sa ministry or matured na sa pananampalataya hindi porket involved tayo sa ministry ay matured na tayo sa pananampalataya natin. Hanggat meron pa rin po tayong masamang bagay na kinakaugalian o kasalanan na patuloy pa rin natin binabalik-balikan, ay nananatili po tayong sanggol sa pananampalataya. Nakakatawa po nung nakaraan, meron tayong recognition sa mga workers natin sa church. And halos lahat po, di ba? Sa batasan din, ganun eh. Halos lahat tumayo dito at nabigyan ng appreciation. Pero kung tatanungin kaya natin si God, ganun din po kaya karami ang mga matured na sa faith? Pag-isipan po natin na mabuti. Dahil kung mananatili tayo sanggol sa pananampalataya, sinasabi po sa pangatlong punto natin na hindi pa rin natin alam kung ano ang mabuti at masama, na mamabasa natin sa verse 13 and 14. Sabi po dyan, yung mga taong gatas pa rin ang kailangan para mabuhay, mga bata pa sila, at hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali. Pero ang solid food, para yon sa mga malaki na, sa mga taong na-train na, para malaman ang mabuti sa masama. Dito naman po ay pinapaliwanag ng sumulat ang pinagkaiba ng bata pa sa malaki na o matured na sa pananampalataya. Best illustration natin kanina, yung image ng spiritual man and versus carnal man. Tignan po natin sa ibang salin ng Biblia, ang verse 13. Sabi po sa New Living Translation, ito pang sabi, "For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right." Yung mga mananampalataya daw po na hindi lumalago, still an infant, ay nananatili sa pamumuhay nila tulad noong hindi pa nila kilala ang Diyos. Kahit na tinanggap na nila si Jesus sa mga puso nila, patuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng spirito. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi nyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay pa ayon sa laman. Pansinin po natin yung bata. Hindi lahat, pero may bata doon. Pero madalas sa mga bata, matigas ang ulo, di ba? Ako po, merong pamangkin na dalawa na sobrang pasaway din po talaga. Mahilig mag-TikTok. Pero yun, natural po ito sa mga bata na makukulit.
Gagawin nila yung mga bagay na gusto nila gawin. Either ito man ay makakabuti o makakasama. Dahil wala pa ito sa mga murang isip nila. Tulad sa ating mga mananampalataya, noong mga panahong bagong Kristiyano pa lang tayo, hindi naman po tayo kagad na nabago hindi na kagad natin naiwan yung mga makamundong gawain natin at pag-uugali natin. Pagiging palamura, magagalitin, tamad, mayabang, at iba pang mga masasamang pag-uugali. Hindi kagad natin to na iwanan. Natural pa po ito sa atin nung bago pa lang tayong mananampalataya. Dahil kaunti pa lang ang experience at knowledge natin about sa kung ano ang tama at mali. Alalahanin niyo po, nung mga bata pa kayo, naipit na rin po ba yung mga daliri niyo dito? O na-stuck yung mga ulo? Mga ganito. Tanong ko po sa inyo ngayon. Ngayon po ba na malaki na kayo? Isisiksik nyo pa rin ba yung daliri nyo dyan o yung ulo nyo dyan? Hindi na siguro, di ba? Dahil alam na natin na maaaring maipit o ma-stuck yung mga daliri at ulo natin dyan. Kabaliktaran ng verse 13 ang verse 14. Although wala namang sinabi sa verse 14 na perfect at hindi na nakakagawa ng kasalanan. Pero bilang matured na sa pananampalataya, aware na sila kung ano ang mabuti sa masama. Subok at alam na nila yung mga consequences pag gumawa sila ng mabuti at masamang mga bagay. May napanood po ako dati, isa pong clip ng preaching ni Pastor Tanchi. Ewan ko po kung familiar sa lahat, pero sa TikTok ko po ito napanood. Pastor Peter Tanchi po ay founder and senior pastor ng Christ Commission Fellowship, CCF. Sabi niya po doon, a Christian can fall into sin. That's possible. Ginagaya ko po yung boses niya. But can a Christian continue living in sin? Tinanong niya po yung mga tao. Those of you who have Jesus Christ, when you commit sin, how do you feel? Tanong ko rin po sa inyo ngayon. Kapag nakakagawa po ba tayo ng kasalanan, anong nararamdaman natin? Do we feel good? Or do we feel bad? Be honest. Why do you feel bad? Because you have the Spirit of Christ in you. If there are people among you today, right now, nandito din po sa Lord of Life, here listening to me, if you commit sin and you don't feel bad, you don't feel guilty, then you must ask yourself, are you a really Christian? Do you have Jesus as your Lord and Savior? Because to have Jesus, it is almost impossible to continue living in sin. Sobrang tumatak po ito sa akin nung napanood ko ito. E naalala ko yung dating ako versus sa kung ano ako ngayon. Nasaan akong level ng faith ko ngayon. May mga pagkakataon pa rin po na nagkakasala ako. And hindi ko itatanggi yun. Pero napatunayan ko sa buhay ko na talagang nasa loob ko na or nasa puso ko na ang Panginoong Hesus. Dahil every time na nakakagawa ko ng kasalanan, ay sobrang nalulungkot at nagsisisi ako. Hindi po instant ang pagbabago sa buhay natin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Pero nais ng Diyos na makita sa atin yung kahit paunti-unting pagbabago. Huwag po tayong manatiling bata na hindi nagmamature sa pananampalataya. Sabi po sa verse 7 and 8 ng Hebreo chapter 6, kasunod lang po ng mga verses na pinag-aaralan natin. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Warning po ito sa ating mga mananampalataya na sikapin nating mamunga.
mamunga ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa Diyos at sa ibang mga tao. Gawin natin kung ano ang tama at nararapat. Itakwil na natin yung mga masasamang bagay at nakaugalian natin. Ngayon po ang tanong para sa ating mga sarili. Nasaan po tayo sa level ng faith natin ngayon? Nasa verse 14 po ba kanina na in-explain ko? Na matured na? Or hanggang ngayon, nasa verse 13 pa rin? Mga sanggol sa pananampalataya. Wag po kayo magstay dyan. Hanggat maaari, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Wag po natin hintayin na magalit pa sa atin ang Panginoon at itapon tayo sa naglalagablab na apoy. Tandaan po natin ang sinasabi sa Hebreo 10, verse 26 to 27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Ulitin ko po. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hindi po joke yan. Totoo po yan. Gumising po tayo sa katotohanan, mga kapatid. Gawin natin ang lahat upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Dito po ako magtatapos. Sabi po sa Hebreo 12, verse 1 to 4. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya, mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis Niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ito po, mabigat to. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban nyo sa kasalanan. So, isipin po natin yun. Gayahin po natin ang naging buhay ni Jesus. Iwan na po natin yung mga kasalanang paulit-ulit natin ginagawa. Tularan natin ang Panginoong Hesus na pinagtagumpayan ang mga ito. Magpatuloy po tayo sa paglago. Patuloy po tayo magsikap at matutong sumunod sa Diyos. Mature believers are skilled at discerning between good, obedient choices and bad, sinful choices. Ang paggawa ng mga tamang desisyon ang siyang susi upang lumago tayo kay Kristo at upang makamtan natin ang mga pangako ng Diyos. Magsilbi nawa itong babala sa mga bagong mananampalataya pa lang at rebuke naman po sa ating mga matatagal na. Purihin ang Diyos sa salita niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa salita ng Panginoon at salamat din sa paalala na dapat maging aware na tayo bilang kumikilala na sa Kanya. Dapat talaga na alam na natin kung ano yung tama at mali. And we shouldn't be dull in hearing, sabi din dun sa teach na sinare ni Rico. By now, dapat alam na natin yung advanced teaching. Dapat isa na rin tayo na nagtuturo ng salita niya sa mga hindi pa nakakilala or sa mga taong gusto pa natin bahagian. And we should use our life to share God's Word, to introduce them that God is our Savior. At kapag ginawa natin yung mga utos na ito,
mas lalago pa yung relasyon natin kay God and mas lalago pa yung faith natin kay God. Ayan. Parte po ng ating panambahan ay pagbabalik po ng kaloob sa ating Panginoon. Tinatawag ko po si Jean at Hannah para ilibot po ang ating tithes. Mayo po tayo, awitin natin ang ating doxology. Praise Father, whom blessed Son, praise Him, all creatures here below, praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Makakaupo muna tayo. Para po sa ating announcement. Ngayong araw po ay makakaroon po tayo ng youth hangout mamayang 1 p.m. and inaanyayahan ko po lahat ng kabataan na nandito ngayon ay sumama po tayo. And bukas po, gaganapin po ang ating Abcop Sport Fest sa May Marikina Sports Center and kung may gusto po pong humabol or interested ay pwede po tayo lumapit kay Kuya dito. And this coming November 29, Wednesday, mayroon po tayong prayer meeting at ang mag-facilitate po dito ay si Mama at Papa. And this December 3, si Ate Princess po, ang ating worship leader, at ang ating preacher po ay si Tito Joey Tolentino sa Exodus 3:1 and Exodus chapter 4, verse 17. At ang topic po natin ay ang excuses of Moses. Meron po tayo magsa-celebrate ng birthdays and anniversaries. So November 28 po ay si Towin Gonzalez and November 30 po ay si Ate Liway Abad and si Tito Raf Aguila. Awitan po natin sila. And sa December 1 po, ay mag-celebrate po ng kanilang anniversary si Kuya Joey and Ate Carla Romano. May mga first time visitor po ba tayo? Mukhang wala naman po. Magpalian na lang po tayo after ng ating panambahan. Para po sa ating benediction. Tumayo po tayo lahat. Tagapin po natin ang basbas ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming pong salamat dahil nagsalita ka ng maliwanag sa amin. Salamat po sa salita mo. Patawarin niyo po kami kung pinipilit namin na manatili pa rin sanggol sa aming pananampalataya pagkatapos ng mahabang panahon na pagkabay, pagtulong, pagsasalita sa amin. Marami pong salamat, mahaba ang iyong pasensya. Malaking ang iyong habag
sa bawat isa sa amin. Pero alam mo rin, Panginoon, bilang isang iglesia, nasaan kami spiritually. Kaya tulungan mo kaming sama-samang tumugon para patuloy kaming lumago sa pananampalataya na tinanggap namin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kapanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din ito, pinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiral sa mundong ito. Dahil pagsikapan niyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Manatili po tayo nakatuloy. Para po sa ating muling awit, our God is our firm foundation at hindi niya tayo hayaang mag-una or mag-iba ang ating pananampalataya. Ay, pag tayo.